napag-usapan natin ang patungkol sa start ng war sa may Darmagenia kung saan nagdadalawang isip itong si Ultima kung lalaban o tatakbo nga ba siya kasi masyado malakas itong kalaban niya dito. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. So parang nagkamali itong si Rimuru kasi nagtiwala siya kay Dagrawell. Maging itong si Ultima ay considered as kings among the demons kasi isa siyang primordial. Meron siyang calculating nature at ang ipinagtataka nitong si Ultima ay yung isa rin sa mga statements nitong si Rimuru na pinipilit ni Dagrawell itong si Feldora na pumunta sa may Darmagenia. Kahit na alam naman itong si Dagrawell na itong si Feldora nga ay isa sa mga main target ng kanilang mga kalaban. Dragon Factor nga kasi nitong si Feldora ang kulang na lang sa may collection ni Michael para i-resurrect itong si Feldenava. Ayaw nitong si Dagrawell na itong si Ultima ang papuntahin dito. Pero eventually, itong si Ultima pa rin ang naipadala sa kanya. Matagal na magkakilala itong sila Dagrawell at Ultima dahil even before pa dumating itong si Rimuru dito magkatabi na ang teritoryo ng dalawang to. Kaya kung meron nakakakilala kay Dagrawell itong si Ultima yon. To begin with, considered itong si Dagrawell na the Mad King Giant. Dati, nag-cause na siya ng rampage at naisil na siya nitong si Feldenava. Hindi alam ni Ultima masyado ang mga details patungkol dito. Pero away itong si Ultima na merong ganong pangyayari. Kaya naisip nitong si Ultima na siguro daw yun ang dahilan kung bakit of all people siyang ipinadala nitong si Lord Rimuru dito. Napabilif na naman itong si Ultima kay Demon Lord Rimuru. At masaya si Ultima na itong calculative na Demon Lord na ito nagtitiwala sa kanya at sa kanyang capability when it comes to combat. Kaya bago pa pumunta dito itong si Ultima sa Darmagenia nag-start na siya ng mga investigations at pinag-aralan niya na ang background nitong si Dagrawell para may analyze niya kung meron nga ba itong chance of betrayal at nakahanap siya ng clue dito. Nalaman niya na tatlong magkakapatid itong sila Dagrawell pero sa tatlong yon isa lang ang ipinakilala nitong si Dagrawell sa kanila, yung kanyang youngest brother lamang. Naisip ni Ultima na yung hindi pa ngayon na ipapakilala sa kanila ang umaatake ngayon dito kasi may resemblance sa presence nito at sa presence itong sila Dagrawell at Glassword. Napasabi na lang itong si Ultima ng the Mad King of the Giants tapos ngumiti na lang siya dito. Nung pumasok itong si Veyron sa may Heaven's Tower napasigaw siya kasi nakakita siya ng malaking pagbabago na i-restore na kasi itong Heaven's Tower to its original function, meaning ay nag-open itong gate na ito at naging passageway para daanan ng kanilang mga kalaban. And what's more, presence of the all giants ang nararamdaman niya dito. Ang lalakas ng presence ng mga ito ni hindi pa nga niya sila nakikita in person pero kinikilabutan na agad itong si Veyron. Ang mga giants merong individual differences. Meron silang pagkakaiba sa may lifespan at sa kanilang mga abilities. Originally, wala talagang lifespan itong mga giants. Sila ay mga immortal. Kaya lang sila mauubos dahil mamatay sila sa kalagitnaan ng mga battles. Pero habang tumatagal, pinapasa-pasa nila ang kanilang mga memories sa kasunod na generation. Pero ang problema yung pinasahan nila ng memory kapag namamatay nga sila merong limited lifespan. Kaya as time goes by, nawala ang kanilang original immortality. Pero hindi rin naman ganun kalaking problema kasi habang tumatagal ang panahon, tumatagal rin ang lifespan ng mga bodies na pinapasahan nila. Ang pinaka-recent daw na generation ngayon merong several hundred years of lifespan. Ang mga giants na ito merong malalaking bodies. Meron silang height na nagre-range from 2 to 2.5 meters. Pero normal size lang yon at yun ang kanilang relaxed state. Napapalaki nila significantly ang kanilang mga katawan kapag nag-engage sila into battles. Ang gigantification na ito ay nagbibigay sa kanila ng form na several times bigger compared to their original state. Pero hindi talaga yung laki nila ang kanilang pinakamalaking asset kung hindi ang kanilang incredible strength. Sa case ni Dagrawell, malaki ang difference ng kanyang relaxed state at ng kanyang battle state. Nagkakaroon siya ng size increase na more than 10 folds. Lumalaki siya ng up to 20 meters in size, 10 times bigger compared to a regular giant. Pero hindi pa itong si Dagrawell ang pinakamalakas sa mga giants na ito kung hindi ang kanyang brother na tinatawag na Fen. Ito yung ikalawa sa kanilang tatlong magkakapatid. Ang pinakamahina sa kanilang tatlo itong si Glassword. Isa rin itong tyrant dati pero nagbago na ito ngayon. Nawala na ang kanyang emotion pero nanatili ang kanyang intellect and reason. Naisil din ito dati nitong si Feldenava at itong si Dagrawell ang nagbabantay sa pagkakasil sa kanila kaya hindi ito nakakalaya kahit na naging desert na ang Darmagenia. Ang kasunod naman itong si Fen. Nakasil siya sa may Heavenly Star Palace at ang only way lang para makalabas siya sa may Cardinal World gamit
Next, ang Heaven's Tower. Ang way lang nito para makalabas siya sa seal ay gamit ang susi. At ang owner ng susi na ito ay itong si Velsard, na kapatid nitong si Veldanava. Kaya ngayong kalaban na si Velsard ay ini-open niya na ito. Away itong si Dagruel patungkol dito. Kaya hindi unexpected itong pangyayari. Ngayon ay nakatitig lang itong si Dagruel sa may lower levels from the upper floor ng Heavenly Tower habang inaalala niya ang nangyari sa may Walpurgis. Nai-recall dito nitong si Dagruel ang usapan nitong mga greedy na Demon Lords. Ang sa selfish daw nitong mga ito, pero inaalala pa rin nila ang position ng kanilang mga opponents. Parang wala daw silang sense of cooperation, pero surprisingly ay united pa rin ang kanilang mga opinion. Naalala dito nitong si Dagruel itong si Demon Lord Rimuru, kasi sa lahat ng mga Demon Lords na naandito ito ang pinakamalaki ang contribution. Nag-setup nga kasi ito ng mga magic circles para madaling makapagpadala ng mga reinforcements sa bawat mga locations. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.